Sabihin nyo nga po, stronghold. Tama ba ang bigkas ko? O correct niyo po ako pag mali ang bigkas ko. Strongholds, ano? So, unhelpful thoughts, unnecessary purchases, unhealthy relationship, and unwanted feelings. So, what is stronghold? Stronghold is a defensive structure, no? Kung titingnan po natin, ayan po ang illustration ng stronghold. Yan po ay isang castle, isang kaharian na kung saan napakagrabe at hindi kayang atakihin o pasukin ng sino mang kaaway. Tama? Dahil napamiligiran sa taas ng mga bantay. No? At sa sandaling lumusog ang kaaway, hindi kayang igupo agad ang mga bricks na yan. No? Sabi yan, a place that has been fortified so as to protect it against attack. Yun po ang purpose. Yung stronghold na siya yung nagsisecure, siya yung nagpo-protect kung nasaan ka man. So yun po yung stronghold. And then, a place where a particular cause or belief is strongly defended or upheld. Now, before that, here are some Bible verses that mentions strongholds. Ano po yun? Nahum chapter 1 verse 7, pabasa po, una, sa side na to. Nahum chapter 1 verse 7, 1, 2, 3. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in Him. Amen. So, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. No? Ang Diyos, ang pinatutunguyan dito, dahil ang Diyos ay mabuti, siya ang matibay na sandigan. Siya ang matibay na loob. Siya ang matibay na pangharang. No? He who knows those who take refuge. Sila lang mga nakakaalam ang nangangalong sa Kanya. Amen? Ang tanong, kilala po ba natin si Jesus? Amen? So kung kilala natin, kanino tayo nangangalong? Sabi ng Panginoon, sabi ng kanta, kanino kayo magtitiwala? Sa Diyos ba na tao lang may gawa? Yan ang gusto ng Diablo. No? So, pangalawa, pabasa ko dito sa side na to. Psalms 9, verse 9. Go! The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Amen. The Lord is a refuge for oppressed. No? Ito yung kanlungan at tanggulan sa mga naaapi, sa mga mga walang pag-asa. No? A stronghold in times of trouble. Ito yung kailangan nila ang Panginoon during that time. No? At siya ay maaasahan at yun ang binigkas ni David about the stronghold. But, as sabi doon, a place of means of safety, protection, or refuge. So, yun po yung stronghold. And then, pangalawang meaning nito, arguments or lofty opinions raised against the knowledge of God. And then, thoughts or ideas that would lead someone away from what? Obeying Christ. No? Yun po yung meaning. Arguments or lofty opinions raised against the knowledge of God. Ang meaning po ng Biblia, sabi po sa 2 Corinthians, no? Ayan po, pakibasa ulit. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Ayan. Ang sabi po, the weapons we fight with are not the weapons of the world. Hindi po yung sandata ng makamundong ito ang ating pinaglalaban o ating pinaglalabanan. Kundi, on the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Kasi po, yung mga bagay na sinabi at pinakita ko kanina,
arguments or lofty opinions raised against the knowledge of God. Kung may mga bagay tayo pinaninindigan, principle sa buhay, paninindigan bilang pamantayan na ako ay lalaki. Ako yata lalaki. Ako masusunod. No, ang tanong. Nag-aalay ba ito sa salita ng Panginoon? Nag-aalay ba ito? Baka prinsipyo mo lang ito. Principle mo lang. No? Ang sabi po niyan, ay they have divine power to demolish a stronghold. No? Now, gusto ko pong para mas malinaw at papalinawin natin maigi, what is stronghold? Strongholds are, ano po ito? Addiction to drugs, ayan. Alcoholism, those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Paul is concerning himself na binabatikos na siya. Sa kanyang pangangaral, akala niya ay nagmamalaki na siya. Akala ng ibang tao, akala ng ibang Kristiyano ay nagmamalaki na siya. No. But ang sinasabi nito ay kinakalimutan niya yung nakaraan at pilit niyang nilook forward yung hinaharap. Amen? Handa po na tayo nakalimutan ng ating nakaraan sa buhay na ito. Amen? Amen. Maybe, basta mahirap na tayo Doon po ako natuto. Tama, walang mali doon. Pero, mas nasayin mo ngayon kung ano ang nilook forward ng Panginoon para sa iyo. Amen? So, ano po ang susunod? Dahil yan po ay sinasabi ng Panginoon that we need to look forward para tayo makausad, para tayo makatuloy sa plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Iwalabi po ng Jeremiah 17, chapter 17, verse 7 to 8. Pakibasa nga po sabay-sabay. 1, 2, 3. It's like a tree planted by water that sends out its roots to the stream and does not fear wind, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Ayan. Ang sabi sa Tagalog, mapalad ng mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang mga umaasa sa Kanya. Katulad ng isang pulong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi itong mga nganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling nuntian ng mga dahon nito kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ano great blessings? Look forward nyo sarili nyo in 2025. Itong pangako ng Panginoon sa atin. Ito ang dinideklara ng Panginoon sa atin na mapalad ang mga taong saan? Nagtitiwala. Nagtitiwala. Amen? Anong kailangan? Saan tayo magtitiwala? Ano ang hinihingi na salita ng Panginoon? Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Tumitigil ang Panginoon ng pagmamahal at pag-ibig sa atin.
Ang tagal ng talata niyan. Pero, kailan mo huling nabasa? Lagi yan nasa Biblia. Kailan mo huling na-encounter? Kailan mo huling natanggap? O pinangahawakan mo ito? Or ito ay isa na sa life verse na. Kaya sandaling dumating sa iyong difficulties, ang hirap, no? Babalikan dito. Praise God. Salamat sa iyo. Salamat sa salita ng Panginoon. Amen? So, live by what? Faith. Faith. Amen? Nabubuhay ang mga mananampalataya saan? Pananampalataya. Sa pananampalataya. Dahil tayo ginawang matuwid ng Panginoon, tayo ay kailangang mabuhay at mabubuhay tayo sa pananampalataya. Ay kung wala kami kainin, meron naman kami ng Diyos. Kung wala akong trabaho, meron naman akong Panginoon. Kung magkasakit ako, meron naman akong manggagamit ng Panginoon. Amen? Pero wala naman magkasakit. Amen? Dahil ang Diyos natin ay sapat at sapat. Amen? Ano sa ay mabubuhay. And we are all righteous in the sight of Amen? Amen. In the sight of God. So, hindi naman po, may kakasala pa rin ako. No. The fact na tinanggap ka ng Panginoon, you become righteous in the sight of God. Bakit? Dahil nagpakumbaba ka sa Kanya. Dahil humingi ka ng tawad sa Kanya. Dahil humingi ka ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan. Yun ang bagay na ginawa mo, sapat na yun. Para may pakita ng Panginoon sa iyong pagmamahal, may pakita sa iyo ng Panginoon na ikaw ay magiging matuwid sa kanyang harapan. Tear down strongholds, surrender every thought that is not of God. Amen? So sabi ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from what? Saan? Sa iyo. Amen? Ang problema, niyayakap natin lalo Minsan yung kaaway, alam naman natin sunod-sunod, tatabi-tabi sa atin yan, pero lalo natin niyayakap. No? Hindi, makakalaya din ako dito. Isa na lang. No? Ganun po ang ating mga pamantayan sa buhay. Akala natin, yun yung solusyon. Akala natin, yun, sa lakas na kinakaya natin, tayo ay makakalabas noon. Pero hindi po. Amen? Resist the devil and he will flee from you. Ano kailangan natin gawin? Submit yourselves therefore to God. Nagsubmit na ba tayo sa Diyos ng ating buhay? Or ilan sa atin ang hindi pa totally na-submit ang kanyang buhay? Lord, 30% po ay iiwan ko muna, 70% na ang isinasubmit ko. Pag sinabi natin submit, amen, totally, lahat. Amen? Strongholds that have taken residence in one's mind. No? Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. No? Ask God for help in breaking the strongholds that have taken residence. Kung ano po ang paninindigan natin sa ating kaisipan, na meron tayo
at taliwas sa salita ng Panginoon, wasakin na po natin. Alisin na po natin. Amen? At, mag-iba na tayo ng pag-iisip. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Amen po ba? Handa po ba tayong baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip? Amen? Amen? So, yung hanggang 14. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to ito. Addiction to drugs, ayan. Alcoholism, pornography, ayan. Take note, overeating, gambling, anger, jealousy, lying, gossip, manipulation, isolation, overworking. Kasama overworking. Tandaan niyo, mga nagsatrabaho. No? Ay, Pastor, sayang yung overtime eh. Overtime pay, holiday ngayon. No? Technology. Yan, technology. Yan yung mga social media ngayon. No? And then, false religion. Sometimes, ito na yung mga nagiging strongholds. And then, it comes, pag tayo ay na-concentrate dito, nagiging, idols. No? Ano po yung idols? That we trust and rely on more than we trust God. Give us a sense of peace. No? Minsan, dahil sa pagtitiwala, pag-concentrate natin dito, pagbibigay natin ng oras at panahon sa mga bagay nito, ano po nangyayari? Namamanipula tayo. Nangyayari, ay, dito ako kayapa. Dito ako masaya. Which is, hindi biblical. Hindi sinasabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Guard your heart. Diba? Bantayan niyo ang inyong puso. Sapagkat ang puso ay, mandaraya. Minsan napifeel mo, ay, okay ako. Pero hindi pa na. May nararamdaman ka pa ng kakaiba. Mandaraya ang puso. So, ano po? And then it comes to fear. Something more than we fear God because we don't truly know the love of God. Something more than we fear God. Pag nawala sa iyo lahat ng bagay nito, mas natatakot ka doon. Amen? Mas natatakot ka doon kaysa matakot ka sa Panginoon. Dahil nandun sa iyo, nandun ka, nakababad ka sa addiction to drugs, nakababad ka sa alcoholism. Pastor, kung bakit lang to? Kung battles lang. Bakit? No? Yung iba, bakit? Naalala ko yan eh. Nung ako'y nagtatrabaho, doon ko lang nakilala yung bakit. Yung pala isang timba. Bakit? Puro drinks. Puro alak. Isang bakit lang. Yung pala yung no-order doon sa bar. Yung po ang pinicreate ng strongholds sa buhay ng bawat isa. Look at the life of you. Yung taon na dinanas mo, ilang beses ka nasilo ng strongholds na ito. Ilang beses ka nasilo ng kasinungalingang ito. Amen? Kasinungalingan ang lumalabas. And, take note, yung castle na pinakita ko kanina, hindi po mabubuo yun in one day. Hindi mabubuo yun in 2-3 months. Day by day, time over time. The more na pinapractice mo ang mga bagay na ito, nagkakaroon ng strongholds, and then, nagiging bricks, and then bricks by bricks, nakikreate ng castle. Nakikreate ng foundation na kung saan hindi na kayang libain.
nga sa akin. Amen? Kaya pag sinita mo, yung isang Kristiyano, yung na dyan, sa church na yan. Kaya pag isinabi mo ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon, ano,